Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan at pag-unlad ng LGBTQIA+ community. Ako nga po pala si Rachel Minicol F. Gable. At ang aking makakasama ngayon ay si Saijan Faldas. Ating aalamin kung paano nagsimula ang komunidad, paano ito lumago, at sino-sino ang mga ugnayang miyembro nito. Unang tanong, paano nagumpisang makilala ang konsepto ng LGBTQIA+ community? Ang konsepto ng LGBTQIA+ ay hindi bago. Bago pa man ang mga modernong salita gaya ng lesbian o gay. Umiiral na ang iba't ibang gender at sexual identities sa buong mundo. Sa ancient Greece ay may dokumentadong relasyon ng parehong kasarian. Halimbawa, may mga tala ng same-sex love sa pagitan ng mga lalaki at babae. Sa India, mayroon ng Hijra community, kinikilalang third gender na may higit 4,000 taong kasaysayan. Sa indigenous communities sa Americas, may tinatawag na two-spirit people. Kinikilala ang mga taong may kombinasyon ng masculine at feminine traits. Sa Pilipinas, may mga babaylan. Kadalasan ay mga lalaking may pamabaeng kilos, ginagalang bilang healers at spiritual leaders. Ipinapakita nito na matagal ng bahagi ng lipunan ang LGBTQ people bago pa man nagkaroon ng mga modernong termino. Ang pangalawang tanong, paano lumago ang LGBTQIA+ community? Lumago ang komunidad dahil sa pagkikibaka para sa karapatan at pagkikilala. Noong 1969, naganap ang Stonewall Riots sa New York. Isa itong mahalagang pangyayari na nagpasimula ng modern LGBTQ movement. Mula rito, nagsimulang magkaroon ng pride marches, support groups, at advocacy organizations sa iba't ibang bansa. Ngayon, malaking bahagi ng paglago ay dahil sa social media, pelikula at TV shows na nagbigay ng visibility sa mga kwento ng LGBTQIA people. Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang LGBTQIA+ community? Atin itong i-emphasize. Mahalaga ang LGBTQIA+ community dahil nagbibigay ito ng espasyo at boses sa mga taong matagal nang hindi kinikilala. Hindi lang ito tungkol sa identity, kundi tungkol sa karapatang pantao, pagkakapantay-pantay at respeto sa lahat. Ang komunidad ay simbolo ng tapang, pagkakaisa at pagtatanggap na sa lahat ng tao, gaano man ang kanilang gender o sexual orientation. Ngayon, ipapasa ko kay Faldas ang detalye tungkol sa mga unang dokumentadong LGBTQIA+ individuals at kung paano nagsimula ang komunidad sa buong mundo. Si Faldas ang mag-explain sa parte na iyan. Maraming salamat po, Gable. Ngayon naman, pag-usapan natin ang iba't ibang mahalaga ng aspeto ng LGBTQIA. Sino ang first lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, intersex or asexual? Maraming nagtatanong sino ang unang lesbian, gay o transgender. Ang sagot ay walang tiyak na unang tao dahil lumiral ang LGBTQIA+ bago para isulat ang kasaysayan. Ngunit may mga earliest documented individuals. Lesbian, Sopo, Greek poet noong 600 BCE, kilala sa pagmamahal sa kapwang babae. Gay, may mga tala sa ancient Greece, Rome at Egypt tungkol sa same-sex relationship. Bisexual, halimbawa si Alexander the Great na nagkaroon ng relasyon sa parehong kasarian. Transgender, ang
hira sa India may libong taong kasaysayan. Intersex, dokumentado sa ancient Greece at Egypt. A sexual modern term, unang ginamit noong early 90s. Ngunit matagal nang umiiral ang identity. Mag-deep digger ng information o mas malalim pang informasyon. Ayon sa anthropology at history, halos lahat ng kultura sa mundo ay may tala ng gender diversity. Maraming lipunan noon ng respetado at gender diverse people ginagamit bilang healer, spiritual leaders, or respect community members. Ipinapakita nito ang natural at historical ang diversity ng human sexuality and gender. Paano nagsimula ang LGBTQ? Ang global LGBTQIA+ community na kilala natin ngayon ay nagsimula sa pamamagitan ng international activism. 1960s sa 1970, nagsimula ang Western countries ang Pride March. 1980s and 1990s, pumalat sa Asia, Latin America at African kahit mas konsertabido ang lipunan. Noong 20s naman ay social media, international campaigns at Pride celebration ang nagbibigay ng tuloy-tuloy na visibility at suporta. Ngayon may LGBTQIA+ movements sa halos ng kontinente. Patunay na lumalakas at lumalawak ang komunidad sa buong mundo. Ang kasaysayan ng LGBTQIA+ ay hindi lang tungkol sa identity, kundi tungkol sa tapang at karapatan ng bawat tao. Yun lang po. Maraming salamat.